Kapag nangangaral tayo mga kapatid sa ating mga teritoryo, gumigising tayo ng maaga, naghahanda ng mga presentasyon, nagbibihis ng disente at umaalis dala ang ating kingdom smile para sa mga tao na makakausap natin. Pero kadalasan, dumadating yung pagkakataon na patapos na yung paglabas ay wala pa po tayong nakakausap na interesado sa mensaheng dala natin. Isa rin po ba tayo sa mga nakakaranas ng ganong mga sitwasyon? Nakadismaya kasi ready tayo na sabihin yung salib Biblia na inihanda natin para sa kanila. Sa kabilang banda naman po mga kapatid, maging ang tinutularan natin na si Jesus ay nakaranas ng ganitong sitwasyon ng tulad ng sa atin. Paano niya kaya hinarap ang ganitong sitwasyon? Marami nang nakausap ng mga tao si Jesus at ayaw makinig ng mga tao sa kanya. Pero patuloy pa rin siyang nangaral. Anong dahilan? Bakit pa rin niya ginawa yung ganong klaseng effort? Samantalang pwede naman siyang magpahinga na lang. O di naman kaya doon na lang siya sa doon na lang kaya siya sa kanila para tumulong sa kanyang katay-katay na si Jose sa pagkakapintero. Kasi alam niya na kailangan itong gawin para sa katotohanan at mabigyan ng pagkakataon na magbago ang mga tao. Meron na po tayong dalawang klaseng uri ng tao. Yung una, yung interesado, at yung ikalawa, yung hindi interesado. Yung interesado, ngayon malamang sa kalaunan ay nawawalan ng interes, pero kamusta naman yung mga hindi interesado? Dahil sa pagsisikap natin na balikan sila, sa kalaunan, nagbibigay sila ng interes at baka isa pa nga tayo doon. Isang magandang patotoo nga po dito ay yung mga kapatid ni Jesus na sakalang sila nagbago ng isip ng buhay muli yung kanilang kapatid na si Jesus na makikita sa Gawa 1:14. Kaya bakit pa rin tayo nakangaral? Hindi natin alam kung sino tatanggap sa katotohanan sa Biblia na itinuturo natin. May ilan na hindi agad-agad na tumatanggap ng mensahe. Kaya anong magandang katangian na matutularan natin kay Jesus? Simple lang, yung pagiging positibo. Basahin nga po natin yung binabanggit na unang Korinto 3:6-7. Tignan natin kung paano natin matutularan ang tekstong ito sa ating ministeryo. Pasuyo po sa ating sipin ng Biblia, sa ating mga gadget, at ating bubuksan yung nasa ating teksto. Sa unang Korinto 3:6-7. Kung inyo na po nakita, ganito po ang pagkakasabi. Ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, pero ang Diyos ang patuloy na nagpapalago. Kaya ang dapat purihin ay hindi ang tanim o nagdilig, kundi ang Diyos na nagpapalago. Makikita natin kapag nangangaral tayo, merong isa na nagpapalago ito. Sino siya? Walang iba kundi ang Diyos ng Jehovah. Tayo ay patuloy na nangangaral habang si Jehovah ay matyagang naghihintay kay Jehovah na akayin ang mga tapat puso sa organisasyon niya. Hindi pinabaliwala ni Jehovah ang buhay ng bawat isa sa atin. Binibigyan niya tayo ng pagkakataon ng maligtas sa magulong sistemang ito na malapit ng magbukas. Para tayong nasa rescue mission, ipinadala tayo ni Jehovah para sumagip ng mga taong natrap at kailangang iligtas. Baka makita natin na meron pang survivor na nagpapasakit at may pag-asa pang mabuhay. Ganyan din sa ministeryo. Kung nagsisikap tayong masagip, kahit sa kahuli-hulihang tumanggap ng mensahe ni Jehovah. Kaya ano yung dapat natin maging pangmalas sa ganitong mga sitwasyon? Manatiling positibo sa ating ministeryo.